Isang mapagpalang araw sa inyo mga kalihim. Panibagong istorya ng kababalaghan ang inyong mapapakinggan. Bago tayo magsimula, huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mga panibagong istorya na inyong pwedeng pakinggan. Ako si Papa Obet at ito ang Lihim ng Gabi. Tawagin na lamang ninyo akong si Yen. Tubong probinsya pero ngayon ay dito na nakatira sa Quezon City. 30 taong gulang na po ako. May asawa at isang anak. Gusto ko lamang pong ibahagi sa channel mo ang isang nakakakilabot na nangyari noon sa pinsan kong si Kuya Mario. Kung tama po ako ng kalkulasyon, naganap ito noong ako ay second year high school. Hindi na po bago sa akin bilang namulat sa probinsya ang mga kwentong kababalaghan at katatakutan, gaya na lamang ng mga kwentong tungkol sa aswang, multo, engkanto at iba pa. Pero dahil sa naging karanasan ng aming pamilya noong taong 2010, ay saka pa lamang ako naniwalang totoo nga talagang nag-e-exist ang mga bagay na hindi saklaw ng kaisipan ng mga kagaya kong ordinaryong tao lamang. Na totoo pala talaga ang kapangyarihan ng itim na mahika. Dayo lamang sa probinsya namin ng aking ina. Tubong Samar kasi siya. Dahil nakilala at napaibig siya sa aking ama, ay nagpakasal sila at doon na sila nagstay sa probinsya ni Papa, sa Romblon. Paminsan-minsan ay nagbabakasyon na lamang si Mama sa Samar para makasama ang mga kamag-anak namin doon. Kapitbahay namin ang pinsan ng aking ama na si Tita Meli. Ang asawa naman niyang si Tito Razul ay tubong Mindoro. Sa 5 nilang anak ay ang pangatlo ang pinaka-close ko, si Kuya Mario. Siya kasi ang pinakamabait, pinakamasipag at pinakamalambing. Napaka-protective din niya sa mga babaeng miyembro ng aming pamilya. Kaya naman hanggang ngayon ay kumikirot pa rin ang puso ko kapag naaalala ko ang mga panahong masasaya pa kami. Nakakalungkot dahil maaga siyang kinuha sa amin. Nakakapanghinayang din dahil napakabata pa niya. Totoo nga talaga ang kasabihang kapag mabait ay maagang kinukuha ng langit. At ang higit pang nakakapanglumo ay ang katotohanang ang kasawian ni Kuya Mario ay isang simpleng alitan sa inuman lamang ang pinagmulan. Parehong kargador sina Papa, Tito Azul at Kuya Mario. Yun bang nag-aasiste sa mga bangka at pasahero. Nagbubuhat ng mga kargamento at nag-aasikaso ng mga bote. Tuwing linggo ay sumasahod sila at syempre hindi mawawala sa mga kalalakihan ang magkaroon ng konting kasiyahan kasama ang mga tropa. Katulad ng mga babae, kailangan din nilang aliwin ang sarili paminsan-minsan, lalo at pinaghirapan naman nila ang perang kanilang gagastusin. Nagkayayaang mag-inuman sina Papa at ang ibang kasamahan sa pagkakargador. Halos kapitbahay lang din naman namin ang kainuman niya na si Kuya Dennis. Kasama na rin si Kuya Onak at Kuya Egay. Kasama rin ang mag-amang Tito Azul at Kuya Mario. Noong umpisa ay maayos naman ang lahat. Masaya ang pag-iinuman nila sa kubo malapit sa hilera ng mga bangka. Pero sa mga ganoong okasyon o kasiyahan talaga ay hindi mawawala ang gulo pagkatapos. Lalo na at may mga taong sa halip na sa tiyan ay sa ulo inilalagay ang alak kapag nalalasing. Dahil tuba ang pinakakilala at halos laging iniinom sa aming probinsya ay nakadalawang galon na sina Papa. Bitin pa raw ang mga kainuman nito kaya't nagpahabol pa sila ng gin.
Kahit sityerya lang ang pulutan ay laban na sila. Nakainom pa si Papa saglit. Pero nang hindi na talaga kaya ng aking ama ay nagpaalam na siyang umuwi. Pumayag naman ang mga tropa ni Papa at nag-alok pang ihatid siya papauwi. Ay nako, wag na mga pare. Salamat na lang, malapit lang naman yung bahay namin. Kayang-kaya kong umuwing mag-isa. Tuloy nyo na lamang yan at magsiuwi na rin kayo pagkatapos ha. May trabaho pa tayo bukas ng maaga. Hindi na nagpilit pang maghatid ang mga tropa ni Papa at ipinagpatuloy na nga ang pag-iinom matapos siyang bilinan na mag-ingat. Nagpaiwan sa inuman sina Tito Azul at Kuya Mario. Pero nang makaramdam ng pagkahilo makalipas lang ng ilang saglit, si Tito ay nagpaalam na at siyang susunod na rin daw kay Papa. O ikaw Mario, hindi ka pa ba sasabay sa akin? Ang sabi ni Tito Razul. Mamaya na ako Pai. Dito na lang ako sasabay kina Egay. Total, madadaanan din naman nila yung sa atin. Ang sagot ni Mario. Hinayaan nga ni Tito Razul na maiwan si Kuya Mario dahil binata pa naman ito, gaya ng 3 nilang kainuman. Pero hindi raw makatulog noon ang tiyuhin ko at hindi niya alam kung bakit. Nababahala siya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kaya't naisipan niyang sunduin na lamang ang anak doon sa inuman dahil 10 oras na rin ang gabi. Kailangan kasi na kompleto na lahat ng miyembro ng pamilya bago maisara at maikandado ang pinto. Pero ilang hakbang pa bago sapitin ang kubong pinag-iinuman nila ay nakarinig si Tito ng mga boses na parang nagtatalo. Habang palapit siya ng palapit kina Kuya Mario, nakumpirma niya na may nagaganap na nga na hindi pagkakaunawaan sa 4 na binatang naiwan sa inuman. KJ mo naman bro! Pagpasensyahan mo na kami at may mga amats na. Hindi naman yata nabutas yung mga binato naming bangka. Ang sabi ni Egay. Mali ka kasi sa ginawa nyo mga bro. Alam naman natin kung gaano kahalaga yung mga bangka na yan sa may-ari. Lalo na ginagamit sa paghahanap buhay yan. Ang sabi ni Mario. Di isusumbong mo pala kami, Mario. Oo nga pala. Santo ang tingin sa'yo ng mga tao rito. Sa atin. Ang bait mo kasi. Kumbaga sa babae, hindi ka makabasag pinggan. Ang sabi naman ni Dennis. Pagkasabi niyon ay halos sabay-sabay na nagtawanan ng 3 magtotropa. Hindi na lamang pinatulan ni Kuya Mario sina Kuya Egay at Kuya Dennis. At hindi rin nila namalayan ang paglapit ni Tito Azul. Dahil nakainom din ay uminit ang ulo ng tiyuhin ko sa mga narinig. Ang alak mga toto, sa tiyan nilalagay, hindi sa ulo. Hindi ba at bago ako umalis kanina pinagbilinan ko pa kayo na magsiuwi na kayo kung mga lasing na kayo? Ang sabi ni Tito Razul. Pero hindi man lang natinag ang 3 at sa halip na humingi ng despensa ay muling nagsikuhan ng mga bato at yung mas malalaki pa. Pagkatapos ay binato sa lahat ng naroroong mga bangka. Natamaan pati ang mga bangka ni na Papa at Tito Azul. Kaya naman nagdilim na ang paningin ng aking tiyuhin dahil sa matinding galit na kanyang nararamdaman. Dali-dali siyang nagtungo sa kinaroroonan ng kanyang bangka. Kahit patuloy sa pagpapaulan ng bato sina Kuya Onak, Kuya Egay at Kuya Dennis na sinasabayan din ng mga ito ng malalakas na tawanan. Sinundan naman ang tingin ni Kuya Mario si Tito. At may hinala na siya kung anong pakay ng ama sa bangka. Kaya nang bumalik si Tito Razul at akmang lalapitan ng isa sa 3 pasaway na magtotropa, mabilis na iniharang ng pinsan ko ang kanyang sarili. Sa halip na si Kuya Egay, ay si Kuya Mario ang nasaksak ni Tito Razul. May nakatago palang balisong sa bangka ang tiyuhin ko
na ginagamit umano sa pamamana. Dahil madilim ay hindi alam ni Tito na ang nasaksak niya ay si Kuya Mario. Parang tinakasan na rin siya ng katinuan ng mga oras na iyon. Maging ang tatlong magtotropa ay hindi mabilang ang mga saksak na natatanggap ng pinsan ko mula sa sariling ama. Sa sobrang takot ay nahulasan ang tatlo at nagtakbuhan papalayo. Nang sina Tito Razul at Kuya Mario na lamang ang natira, saka pa lamang tila natauhan ng tiyuhin ko. Napasigaw siya dahil sa gulat at pagsisisi nang makita kung sino ang nasaksak niya. Dahil sa ingay ng tatlong dumaan sa bahay namin, ay naalimpungatan kami. Nang makilala namin ni Papa ang boses ng tatlong kainuman habang nagsisigawan at sinasabing nasaksak daw ni Tito Azul ang anak, ay dali-daling lumabas si Papa at patakbong nagtungo sa kubo. At doon ay nasaksihan ng aking ama ang kalunos-lunos na sinapit ni Kuya Mario. Diyos ko, pamangkin ko. Anong ginawa mo sa anak mo? Nung Asul? Wala umanong maisagot noon si Tito kay Papa. Panay iyak na lamang ang tiyuhin ko habang humihingi ng tawad sa anak na si Kuya Mario. Dinala nila ang pinsan ko sa tulong ng ilang kamag-anak namin sa ospital sa Karatig Isla, kaya lamang ay dead on arrival na ito. Hindi namin matanggap ang nangyari, lalo na si Tita Meli at ang mga kapatid ni Kuya Mario. Sa sobrang galit ni Tito Razul sa tatlo, ay sinugod niya sa kani-kanilang tirahan ng mga ito. Mabuti na lamang at napigilan siya ni Papa at iba pa naming mga kamag-anakan. Isa ako sa mga labis na naapektuhan sa biglaang pagkamatay ng aking pinsan. Hindi pa man tapos ang lamay ay nabalitaan naming halos sabay-sabay na umalis ng probinsya ang tatlong dapat sisihin sa nangyari. Ang tiyuhin ko ay nakapagtatakang tahimik lamang nang malaman iyon mula kay Papa. Nang ilibing si Kuya Mario ay si Papa lamang ang nakapunta. May mga pasok kasi kami ni Kuya Renzo at nagkataong exam pa namin kaya bawal talagang umabsent. Nagtaka si Papa pag uwi sa bahay namin kasi may dugo ang damit niya. Samantalang wala naman daw siyang kasugat-sugat sa katawan kaya naging palaisipan talaga iyon sa amin. Tinapos lamang ni Tito Razul ang 40 days ni Kuya Mario at umalis din sila bigla ng probinsya. Nagpaalam naman sa aming lahat na kamag-anak ni Tita Meli. Uuwi raw muna sila sa kanila sa Mindoro. Labis naming ikinalungkot iyon dahil kamamatay lang ng pinsan ko tapos ang bahay nila ay biglang naging abandonado. Kinatatakutan tuloy ng mga kalugar namin ang parting iyon, pati rin ang kubo doon sa may dalampasigan dahil baka raw magpakita bigla ang multo ng pinsan kong si Kuya Mario. Nagtatalo-talo rin ang mga tao kung sino ba talaga ang dapat sisihin sa nangyaring krimen. Sa sobrang takot ng mga magulang ni na Kuya Dennis, Kuya Egay, Kuya Onak, ay hindi na muna pinabalik ng isla ang tatlo. Pero ang karma, kahit saan ka pa magtago ay masusundan ka nito. Nagulat kaming mga kamag-anak ni Kuya Mario nang mabalitaang namatay na pala si Kuya Dennis. Basta bigla na lamang daw sumakit ang tiyan sa hindi malamang dahilan. Nag-alala ang mga magulang ng dalawa pa niyang kasama. Ang duda nila ay pinarayaan daw ito ni Tito Razul. Sa mga panahon na yon, may mga ibang tao kasi sa Mindoro na bantog sa pangungulam na kung tawagin ay paraya. Madalas ay ginagamit ito ng mga Mindorenya sa mga lalaking nanloloko sa kanila. Narinig ko minsan sa kwentuhan ni na Papa na may dalawa na raw na lalaki sa lugar namin ang namatay dahil sa paraya. Parehas umano na nagka-girlfriend ng kalugar ni Tito Razul. Ang sabi pa ni Papa, kung totoo nga raw ang duda ng mga magulang ni Kuya Dennis at Kuya Egay,
na ang tiyuhin ko ang may gawa noon kay Kuya Dennis ay baka raw humingi ng tulong si Tito Azul sa mga katutubong nakatira sa kabundukan ng Mindoro. Ang mga mangyan. Talagang hindi na mabubuhay kapag mga mangyan ang dumali. Ay minsan, kahit isang lata lamang ng tinapa ang kapalit, tuwang-tuwa na sila. Nalaman ko rin kay Papa na tinapa pala ang tawag ng mga mangyan sa sardinas. Ang alam ko kasing tinapa ay yung isda na masarap na kagaya ng tuyo at binibili sa palengke na binabalot ng dyaryo. Hindi pa halos nasasagot ang mga palaisipan tungkol sa pagkamatay ni Kuya Dennis nang magimbal kami sa isa na namang masamang balita. Uy, patay na rin daw si Egay. Nakita na lamang daw sa higaan, wala nang buhay. Nilalanggam daw yung buong katawan. Ang sabi ng mga pinsang tinutuluyan, wala namang daw sakit. Masigla at masaya pa nung huli nilang makausap. Ngayon ko lamang naalalang katatapos lang pala ng mahal na araw. Bakit po, Pa? Ano po ang mayroon sa mahal na araw? Ang sabi ko naman, mukhang tama ang hinala nila. Ang Tito Razul mo ang may kagagawan sa halos na magkakasunod na pagkamatay ni na Dennis at Egay. Ang sabi ng Tatay Berting. Dahil sa mga kakaibang pangyayaring konektado sa pamilya, nagtanong ako kay Papa tungkol sa kulam. Pati na rin kung sakaling may makaengkwentro akong tao na may ganoong kakayahan sa hinaharap. Kahit papaano ay may alam na ako. Alam mo, Yen, ang mangkukulam ay sinasabing katumbas ng bruha kapag babae at bruho naman kapag lalaki. Ang pagkulam ay pagpataw ng sumpa. Ang bawat mangkukulam ay may kanya-kanyang kakayahan o kaya naman kapangyarihan na gumawa ng hindi ka nais-nais sa isang tao. Ang abilidad naman ng mga mangkukulam ay karaniwang ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Maaaring isang kamag-anak. Ayon sa mga sabi-sabi, hindi maaaring ibigay ang kaalaman sa hindi nila kapamilya. Ang sabi ng Tatay Berting. Noon ko lamang lubusang naunawaan ang kahulugan ng salitang kulam at kung gaano iyon kadelikado. Ang sabi pa ni Papa, yung iba raw ay ginagawang negosyo ang pangungulam. Nilalapitan ng mga may kaalamang mangkulam ng taong nais magpakulam at tumanggap umano ito ng bayad upang maisagawa ang masamang mithiin. Inggit daw ang pangunahing dahilan ng pagpapakulam. Yung iba naman daw ay ginagawa ito para maghiganti sa mga taong may atraso sa kanila, kagaya na lamang ng kaso ni Kuya Mario. Si Tito Razulman ang nakapatay sa sariling anak. Ang tatlong pasaway na magtotropa naman ang totoong nagsimula ng gulo na humantong sa pagkasawi ng mabait kong pinsan. Marahil noong mahal na araw ay nagsagawa ng pangalap o paghahagilap ng mga sangkap na kagamitan nila sa ritual. Hindi ko alam kung si Razul mismo ang nangalap o kaya naman nagbayad lamang siya para maipaghiganti si Mario. Ang pangalap daw ay paglilibot ng manggagamot sa mga bundok, kuweba, karagatan, simbahan, sementeryo at iba pang mga lugar upang maghagilap ng mga sangkap na gagamitin sa pagluto. Ang mga kandila mula sa simbahan at mga buto sa sementeryo ay ilan lamang di umano sa mga pinakaimportanteng sangkap. Ang sabi pa ni Papa ay pinakamabisa umano ang araw ng Biyernes Santo at Sabado de Gloria. Ang mga taong binigyan nila ng anting-anting, medalya at iba pang pangontra sa kasamaan ay bumabalik sa kanila upang palakasin muli ang mga tangan. Dinadasalan iyon ng mga manggagamot o albularyo at muling sinusubukan ng bisa bago ibalik sa mga nagmamay-ari. Hindi man ako sang-ayon sa ginawa ng tiyuhin ko dahil malaking kasalanan ang pumatay, pero hindi ko naman siya masisisi bilang isang ama na nawala ng anak. Hanggang dito na lamang po at sana'y nagustuhan ninyo ang ibinahagi kong kwento. Lubos na gumagalang, Yen
ng Quezon City.